Ito yung sunod, mga kababayan. Nako, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito yung sunod. Dito tayo kay Pulong Duterte. Dito tayo, Pulong Duterte tayo. Yots! Yots man, musta? Wala bang masaksak dyan? Mga kababayan, si Pulong Duterte, binira po si Atty. Kapunan. Bakit? Ang sabi kasi, mga kababayan, ni Pulong Duterte, yun daw trahedya sa Zamboanga City na barilan, no, sa Ateneo di Zamboanga ay ginamit daw sa impeachment propaganda. In-explain ko na yan sa inyo kahapon, mga kababayan. Ito, pakinggan natin yung tirada ni Pulong. Naku, nasunog na naman to si Pulong. Inuligsa ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang umano'y paggamit sa trahedya sa Ateneo de Zamboanga University bilang impeachment propaganda. Kasunod ito ng pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na naniniwalang may kontribusyon ng extrajudicial killings o EJK sa nakalipas na administrasyon at si Vice President Sara sa lumalalang kultura ng karahasan sa bansa. Ginawa ng abogadong pahayag ng tanungin sa pinakahuling insidente ng karahasan sa paaralan. Nung nakita natin yung mga video sa grave threats, nag-hire na raw siya ng someone to kill the First Lady, the President, and the Speaker of the House. That's a culture of violence, di ba? Tama. Yung kultura ng tatay niya, yung mga extrajudicial killings, kung kaya yung tatay niya ay nasa Hague, no? Dahil sa extrajudicial killings niya, na human rights violation naman yan. Na it's a crime against humanity. Culture of violence yun. Yun na ba ang legacy ng ating mga leaders na mamanahin natin? Kasi yung mga values ng leaders natin, yun ang nakikita ng mga kabataan ngayon. Pahayag ni Representative Duterte, huwag gamitin ang malagim na trahedya para ipilit na isingit ang luma at gasgas na anti-Duterte narrative. Dagdag pa nito, ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga University ay isang krimen na kailangang imbestigahan at panagutin ang mga responsable, hindi panibagong episode ng impeachment propaganda. Hamon din ito, ilabas kung may ebidensya at patunayan kung may kaso. Trabahoan niya ng abogado ang maglatag ng ebidensya, hindi maghanap ng bagong chismis kada may trahedya. Sa totoo lang, mga kababayan, tama si Atty. Lorna Kapunan. No? Hindi sa sinabi kong kritiko ako ni VP Sara. Sa totoo lang, ang taong bayan hindi bulag. Ang taong bayan hindi bungol. Ang taong bayan hindi pepe. Ganito kasi yan, mga kababayan. Una, bata, matanda, bakla, tomboy, may ngipin, wala, byuda, byudo, o balo, nakakapanood. Kung ang isang vice presidente ay magsabing cutting his head, putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ngayon, nationwide yan, naka-live. Mapapanood ng mga kabataan yan. Anong sasabihin ng mga kabataan? Take note, advanced learner ang mga kabataan ngayon sa teknolohiya kaysa sa mga batang 80s at batang 90s. Ngayon, we are in modern world. So ngayon, mga kababayan, kung noon makakapanood tayo sa kapitbahay, minsan sarhan pa tayo ng pinto, sarhan tayo ng bintana, minsan tusukin pa yung mata natin kasi wala tayong gadget. Ngayon, kahit saan, maparilo, mapa-cellphone, mapa-tablet, may gadget. Take note, ang mga kabataan ngayon, mas matalino pa kaysa sa mga matanda noon. Pangalawa, lahat ng sinabi ni Sara na papanood, ulitin ko, ng bata, lalaki, babae, girl, boy, bakla, tomboy, matanda, may ngipin o wala, byudo, byuda, balo, o kahit ano pa yan, na panood.
Ngayon, paano matatakot ang kabataan ngayon kung ang mismong leader na tinatawag na ehemplo o model na siyang gagawa ng kabutihan, siyang gagawa ng pagmomodelo, siya ang magpapakita sa sambayan ng Pilipino bilang pangalawang pangulo, ay maririnig ng kabataan, putang ina ninyong lahat. Sino ba yung minura niya? Yung asawa ng presidente, yung presidente, at yung House Speaker. So kung gano'n na lang kadali, murahin at pagbantaan, so anong makukuhang aral ang mga kabataan dun? Siyempre, ang isipin ng bata, si Digo nga nakapatay 16 years old, naging presidente. Si Sara nga hindi nga natatakot sinabihan si BBM bangag adik. Hindi nga natatakot bantaan kakating his head. Ngayon, kung ang bata nakapanood, tanungin yung mga bata ngayon, tanungin yung mga bata ngayon, sabihin nyo, putang ina ninyong lahat. Dugtong. Anong sagot? Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Memorize ng kabataan yan. Ngayon, tapos tatanungin mo, bakit nasabi ni Sara yan? Sino yung binantaan niya? Presidente, First Lady, House Speaker. Yang mga yan na tatlong pangalan, First Lady, Presidente, House Speaker, yan ang pinakamalalaking makapangyarihang impluensyang tao sa ating bansa. Kung ganyan pala ang pinakamalaking makapangyarihan impluensyang tao sa ating bansa, ay ganun-ganun na lang pagbantaan. Paano pa ang normal na nasa laylayan? Na walang kakayahan sumakay sa bulletproof car, walang kakayahan mag-provide ng security, malaki po talaga ang impact. Kaya nga ang tawag ni Attorney Lorna Kapunan yan yung kultura natin, mga kababayan. Yan yung resulta ng mga political culture ng ating bansa. Yung impluensya ni Digong. Tignan nyo yung nagbaril na estudyante sa Tacloban. Anong sabi? Bay, dala kag pusil ugma bay ha? Kung ang presidente nga nato si Digong, idol nako, nakapatay ang 16 years old, naging presidente, anong sagot ng bata? Sana nga tayo din, no? Pag nakapatay, maging presidente din tayo. Kasi yung mga values ng leaders natin, yun ang nakikita ng mga kabataan ngayon. Pahayag ni Representative Duterte, wag Diba? Sabi ni Attorney Lorna Kapunan. Tatay niya ay nasa Hague, no? Dahil sa extrajudicial killings niya, na human rights violation naman yan. Na it's a crime against humanity. Culture of violence yun. Yun na ba ang legacy ng ating mga leaders na mamanahin natin? Kasi tignan nyo. Tapos sasabihin ninyo, ginagamit na naman propaganda sa impeachment. Putang ina, wala pa yung impeachment. Kada may problema ang Pilipinas, ipopost agad ng mga OFW yung DDS. Mga OFW yung DDS, huwag kayo magtanggi-tanggi ha. Ang dami kong nakikitang OFW. May mga pages yan, may mga group page. Nandun kayo nagpo-post. Meron ngang supporter of Senator Raffy Tulfo, meron pang Matibag, Sandro Marcos, Sara Duterte 2028, Aguila ng Davao. Ang daming mga pages. Doon lagi kong nakikita ang page. Kasi take note supporter ako ni Digong noon, kaya nakikita ko lahat ng pages niya nakasuporta kay Sara, napakaraming page yan. Kadalasan, kapag binaha ang Maynila, putang ina kasi to si Marcos, walang kwenta. Putang ina kasi to si Marcos, bangag kasi yung presidente natin. Kapag ka may nabangga, putang ina kasi to si Marcos. Kapag may hinold up, putang ina kasi to si Marcos. Kapag ka may binaril, putang ina kasi to si Marcos. Saan ba nila galing kung bakit ang lakas ng loob nilang magsabing putang ina si Marcos? Dahil merong pangulo, pangalawang pangulo, or isang leader na nagunang nagsabi niyan. 'Di ba? Noon, may narinig ba kayo na putang ina si Digong? Wala. Kasi kapag ka nag-react ka na putang ina si Digong, ipapadampot ka, order, ipapatumba ka.
Kaya ngayon, mga kababayan, ang dali lang nilang murahin si Marcos. Adik kasi yung ating presidente. Diyos ko, mga nanonood sa akin. Lahat sa Facebook na mga anti-Marcos. Tignan ninyo kung paano nila babuyin si BBM. May respeto pa ba ang taong bayan sa atin? Kay BBM, wala. Yung mga DDS na nakasuporta kay Sara, more on OFW yan. May mga nagbablog-blog pa nga, putang ina mo, Marcos. Meron pa nga mga estudyante pumunta ng Davao, di ba? Naalala yung si Marcos pumunta ng Davao, anong ginawa ng mga estudyante sa Davao? Pinagmumura, bangag, adik na presidente, sasabog sana yung helicopter mo. Di ba? Kita nyo? Ang laking impact niyan. Magaganyan ba ang tao kung hindi gumawa ng manipulated rally, manipulated video sa mga vloggers na bayad? At merong mga TV network na ang title, Marcos, hindi na gusto ng taong bayan kahit ano ang kanyang i-endorso, walang pake. Nakita ko yung Net25. Wala nang pakialam. Yung taong bayan, kahit sino ang endorso ni Marcos. Ganyan mga title sa Net25. Meron pang SMNI. Diyos ko naman. Huwag yung sabihin walang nanonood dyan sa mga yan. Napakadami. Kakapanood ko lang sa Net25. Walang pake ang taong bayan kung sino ang endorso ni Marcos. Dati ang Pangulong Marcos pa nakalagay. Ngayon, Marcos na lang. Diba? Paano ang ating presidente respetuhin kung merong mga media network na mismo sa title manipulated na? Diba? At least tayo, nag-title rin dito, Madriaga, kakatayin ng defense sa cross-examination. Ito totoo namang sinabi ni Panilo Jr. na papatayin kakatayin si Ramil Madriaga sa cross-examination ng defense ni Sara. Diba? Tignan nyo yung mga title ng SMNI News. Puro anti-Marcos ang title. Lahat doon si Marcos, si Marcos, si Marcos, si Marcos. Nakita nyo ba sa title nila, pinuri si Marcos? Wala. Sa Net25, puro yan paninira kay Marcos ang title. Totoo yan. Sige nga, buksan natin Net25. Makikita nyo naman yung mga title eh. Wag mo yung sabihin, ang Net25 walang nanonood. Ito yan, mga kababayan. Diyos ko po naman. Ito, Net25. Tignan natin tignan nyo kung mga title nila, may puri ba kay Marcos? Net25. Ito, Net25, 1.53 million followers. Punta tayo sa video. Dito tayo, mga kababayan. Pagdating sa balita kay Marcos, dito tayo, makikita naman natin yung mga title ng Net25. Kasi napakarami po silang balita, mga kababayan, na kung saan ay talagang tirada kay Marcos. No? Wala kang makikitang title sa kanila na maganda pagdating sa politika. Si Marcos binibira. Wait lang Ito, puntahan natin dito. Net25, special news coverage. BP Sara, impeachment trial. Si Guanzon. Nandyan. Dito, Senate. Net25. May nakita ko dito kanina, title nila, walang pake ang taong bayan sa kung sino man ang endorso ni Marcos. Ito, mga kababayan, makikita naman natin dito. Ito kasi puro-puro artista to dito eh. May mga video sila, mga kababayan, na talagang magugulat ka. Dito sa playlist nila, State of the Nation. Saan pa dito? Sa politics, kasi may mga to eh. News and whatsoever. Ito, karapat-dapat, halalan. Ito, mata ng halalan. Senate hearing. Ito, news. Marcos. Ito pa, Congress. Ano ba to? Puntahan natin dito. Imbes na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichirya. Ayan, yan ang aking papalagan. Sabi nito. Mga kababayan, marami tong mga video dito, mga kababayan, na puro, hindi siya lilitaw kung hindi namin hahanapin ng husto. Ito, mga kababayan, yung mga playlist nila, kung makita niyo dito, kakaiba. Puro talaga batikos sa pamahalaan.
Bukod dyan mga kababayan, basta marami silang mga videos dito na kanina nakita ko lang. Wait lang ito, Agila. May mga video dito, ayan, dito may mga Vladimir Putin. Ano ba to? About sa politics, ayan, usapang ibang bansa. Ito, Marcoleta, naantig sa suporta. Basta, hanapin nyo mga kababayan sa mga playlist nila. 100%. Ito, dito tayo. Ito, 100% episode. Ayan, full episode. Marami to dito mga kababayan na ang tirada talaga si Marcos. Oo. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, tapos meron pa dito ang SMNI. Lahat yan, mga title nila, mga kababayan. SMNI. Tingnan natin Ayan. Nasiyahan sa mabilis na aksyon. Ito tingnan natin mga kababayan. Ayan, may nagmamanipula. Paglilinaw ni Castro, ni-raid dahil sa health issues. Kasi dito talaga mga kababayan, halos lahat dito ng mga title, sablay na testimonya. Ayan, Madriaga. Pananagutan ni PBBM. Ayan, dapat PBBM ang nilagay, BBM lang. Honey Trap versus Recto, BP Sara versus Madriaga, pag-ripaso sa juvenile law, ayan, pagbawi ng testimonya. Tapos may mga title dito, paglilinaw ni Castro, dapat Yusek Castro, pero wala na, diretso na, Castro na. Dito pa lang mga kababayan, hindi na ni-respeto Dito pa, moralidad sa edukasyon, walang napatunayan. Ay nako mga kababayan, ito pa, batikos kay Lisa, di ba? Dapat if Elisa yan pagdating dito kay Tubi Chanko, maging transparent, lahat ng pondo dapat suriin. Hindi kayang maipakulong. Ayan, si Martin Romualdez, limitahan ng depensa. Revolution government ang dapat. Mga ganyang mga title, mga kababayan, ay nako. Wala na. Kung meron tayong mga ganyang media network na nagmamanipula sa mga title pa lang, wala na. 'Di ba? So ano pa bang i-expect natin? Sa SMNI, alam nating anti-Marcos 'yan. Net25, alam din natin. Ay nako, Diyos ko. Ay nako, ayaw ko na magsalita. Si Romualdez ang susi. Ito, mga kababayan, ay nako. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, malaki ang impact, no? Malaki ang impact ng mga leader ng ating bansa na mga mapapait at mga pangit ang lumalabas sa bunganga. Hindi ko sila binibira which is nakikita ko kasi. Alam nyo naman mga kababayan na mga kabataan ngayon, aktibo sa social media. Masisisi ba natin kung mapapanood nila yan? Una, sa TikTok pa lang, napakadami. Lahat ng nasa balita, mga short videos, sa TikTok nandoon. May mga maiiksi kung saan yung mga tema na merong pagbabanta, merong kasiraan, nandyan lahat sa TikTok. Sa Facebook, nandyan, Diyos ko, makikita nyo lahat mga kababayan. Kahit ako, napapanood nyo nga ako sa Facebook 'Di ba? So kung ako napanood niyo sa Facebook, na alam niyo namang bihira lang ako mag-upload sa Facebook, 'di ba? Paano pa yung ibang vlogger na mga bumabanat kay BBM? Si Eloy Bogris, yung si Miko, yung Miko Puge, yung nasa Japan na DDS din. Si Banat Bay, si Banatero, yung Banatero, si Jigibara, Sino pa? Si Spencer, Jojo de Guzman, dami mga vlogger anti-Duterte, anti-Marcos. Ano mga pinagsasabi? Pinuri nila si Marcos? Lahat sira. Kung napanood yan, di ba? Diyos ko, baka titi pa nga lang milyon na yung views. Try mo dyan, magsuot ka ng damit Spider-Man, tapos patigasin mo yung burat mo, ipatabingi mong ganon. Putang ina, milyon views mo. Diyos ko. Ibig sabihin, maraming nanonood. Yun nga lang pagmumura ni Sarah, putang ina ninyong lahat. Ilang milyon na yun, no? Tapos tuwang-tuwa pa yung mga tao. Ito na, si Sarah matapang na, pinagmumura na si Marcos. Ganyan kasi. Tapos hindi nila iniisip na, mali yun. Maraming nakakapanood, no? Baka ma-impluensyahan. Pero yung mga DDS,
tuwang-tuwa. Ay nako.